Sa ating pagtatalakay ngayon, sisiyasatin natin ang isang malalim na konsepto, ang binyag sa apoy. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Himayin natin ang mga ideya at gawin nating mas malinaw ang lahat. O sige, heto ang pinaka-sentro ng usapan natin. Paano nangyayari na ang iisang bagay, ang apoy, ay may dalawang magkaibang epekto? Para sa ilan, ito'y paglilinis. Pero para sa iba, ito na ang huling paghatol. Yan ang susubukan nating unawain. Para masagot yan, meron tayong 5 bahagi na dadaanan. Uumpisahan natin sa konsepto ng apoy, tapos titingnan natin ang kahulugan ng kamatayan, ang susi sa pagtubos, hanggang sa marating natin ang pinakalayunin ng lahat ng ito. Okay, simulan natin sa pinakapundasyon. Kailangan muna nating linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng unang kamatayan at ikalawang kamatayan. Napaka-importante nito para makuha natin ang buong larawan. Ayon sa material na ating pinag-aaralan, ang unang kamatayan ay hindi yung pisikal na pagkakamatay. Ito raw yung mas malalim, yung spiritual na pagkakahiwalay mo sa Diyos. Ang ikalawang kamatayan naman, ito na yung sinasabing pinal na parusa, yung tuluyang pagkawala o pagkalipol dun sa tinatawag na lawa ng apoy. Ngayon, dito medyo nagiging interesante. Kasi yung pinagkukunan natin ng impormasyon, inaamin nila na may dalawang magkaibang pananaw sa teolohiya. Ang tanong, saan ba dapat ilagay yung konsepto ng pagtatakwil? Sa una ba o sa ikalawang kamatayan? So para lang maging consistent tayo at malinaw ang daloy ng paliwanag, susundin natin yung unang pananaw. Ito yung pangunahing perspektibo na ginagamit sa ating source material. Kung ganoon, may paraan ba para makatakas dito sa ikalawang kamatayan? Well, ayon sa ating source, mayroon at iisa lang ang susi. May lohika raw sa likod ng pagtubos. Parang ganito. Para magkaroon ng kapatawaran, kailangan may kapalit. Kailangan may dumanak na dugo. Pero heto ang punto. Hindi raw sapat ang buhay ng kahit sinong nilalang. Bakit? Kasi ang nilabag ay utos mismo ng Diyos. Kaya ang tanging katumbas ng daw nito ay ang dugo mismo ng Diyos. At dyan pumapasok ang pinakakritikal na bahagi. Inako ni Kristo ang unang kamatayan, yung pakiramdam niyang pagkakahiwalay sa Ama para bigyan tayo ng daan na maiwasan yung ikalawang kamatayan. At itong sinasabi sa Hebreyo ay nagpapakita kung gaano ka-espesyal ang sakripisyong ito. Hindi na kailangan ulit-ulitin, minsanan lang at ito'y permanente na. Dahil sa isang sakripisyong yon, nagkaroon ngayon ng dalawang posibleng kahihinatnan. Isang sangandaan, kumbaga. Ito yung tinatawag na dalawang landas ng apoy. So, kanino napupunta ang apoy? Depende raw sa sagot mo sa sakripisyo ni Kristo. Kung tinanggap mo at nagsisi ka, ang apoy para sa'yo ay paglilinis. Pero kung tinanggihan mo, ang apoy na yon ay nagiging huling paghatol. Kung ganon, ano ba yung mismong karanasan? Para sa mga mananampalataya, ang binyag sa apoy ay yung mga pagsubok sa buhay. Mga paghihirap na unti-unting nag-aalis ng pagmamahal natin sa kasalanan. Sa kabilang banda, para sa mga tumanggi, ito na yung pinal na paghatol, yung pagkalipol. At ano ang resulta sa huli? Napakalaki ng pagkakaiba. Sa isang landas, ikaw, bilang tao, ay naliligtas, pero yung kasalanan mo ang sinusunog. Sa kabilang landas, ikaw at ang kasalanan mo ay sabay na winawasak. Para mas madaling maintindihan, madalas gamitin sa Biblia yung analohiya ng pagdalisay ng metal. Para sa mga nananampalataya, yung mga pagsubok ay parang apoy na tumutunaw sa ginto o plata. Tinatanggal yung mga dumi para yung purong metal lang ang matira. Ganoon daw ang epekto ng pagdurusa. Ngayon, dadako na tayo sa huling bahagi. Para saan ba ang lahat ng ito? Ano ang pinakalayunin ng buong prosesong ito? So, lumalabas na hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng utang. Ang mas malalim na layunin daw ay para bigyan tayo ng pagkakataong magsisi, para maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos at dahil doon, kusa nating pipiliing talikuran ang kasalanan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. At ang dulo ng lahat ng ito, isang sanlibutang na nabalik sa dati, kung saan wala ng kasalanan. Ang matitira na lang ay yung mga nilalang na tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. At dito tayo iiwan ng isang napakalalim na realisasyon. Ang sakripisyo ay hindi lang pala solusyon. Ito mismo yung pinakamatibay na ebidensya ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Yan ang pinakabuod ng buong argumentong ito.